Litratong masyadong perpekto, allergic sa video call at humihingi ng pera. Mga kapuso, yan daw ang mga red flag na posibleng love scam ang iyong nakilala online. Ayon po sa mga otoridad, maging mapagmatsyag, lalo na po ngayong buwan ng pag-ibig. Saksi, si Oscar Oida. Guwapo, matangkad, matipuno at higit sa lahat, napaka-sweet. Ilan lamang daw yan sa mga katangian kung bakit mabilis umanong na-fall ang dating OFW na si Juliet, di niya tunay na pangalan, sa kanyang naging Romeo online na nagpakilalang isang Norwegian serviceman sa isang dating app. Maputi po siya, sir. Maputi, medyo blonde po yung buhok niya. Maganda yung mata niya, parang blow-blow. Nakakakilig po. Siyempre, tatawagin kang babe. Hindi ko naman po naranasan yun eh. Pero sa paglipas ng panahon, napansin daw ni Juliet na nagiging masyado na munong mausisa ang kanyang online Romeo. Hihiningi niya yung full name ko, magkano ang sahod ko sa isang buwan. Tila allergic din umano sa tawag o video call. Lalo na raw siyang nagduda nang dumating sa punto na nanghihingi na ito ng pera at nang sabihin niyang wala siyang perang maibibigay. Sinabihan pa niya ako, mangutang ka sa amo mo, sabihin mo emergency. Sa puntong ito, napagtanto raw ni Juliet, hindi ito true love, kundi love scam. Mapagmahal at masipag, ang mga katangian daw nating mga Pinoy na madalas ay sinasamantala ng mga nasa likod ng mga tinatawag na love scam o yung modus na pakikipagkilala online, paiibigin ka hanggang sa kalaunay, huhututan ka na ng pera. Sa lahat talaga very emotional tayo palagi. And because of this attitude, pwede ka na i-program sa AI. Paano ko gagadyoin ng Pilipino? Naka-profile na tayo and they know highly vulnerable tayo. And they know ang Pilipino masipag magtrabaho kaya maraming ipon. Kaya tinatarget tayo. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, tuwing Pebrero tumataas ng hanggang 15 na Pinoy kada araw ang nabibiktima ng love scam. Kaya importante raw na maaga pa lang madetect na ang mga red flag o mga senyalis na baka love scammer na ang kausap nyo. Red flag number 1, ang litrato. Too perfect to be true. Yung tipong yung profile pic niya, sobrang aesthetic. Tapos wala pang tag photos o friends na totoong tao. Red flag din kung tila allergic siya sa video call. Ayaw makipag-usap sa telepono at laging may dahilan para di makipagtagpo. At ang pinaka-red flag sa lahat, pag humihingi na raw ito ng pera. Kesyo may emergency o di kaya nag-aayang mag-invest. Kaya po yung mga profiles natin, yung mga profiles, napaka-importante po niyan. Ito po para may spot. Kasi ang problem, karamihan ng love scam, LDR, foreigners. So there's no chance to meet. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Plano na ring ibenta sa mga supermarket at convenience store ang murang bigas na ibinebenta sa Kadiwa Store. Saksi, si Bernadette Reyes. Kadiwa Store ang takbuhan ng mga naghahanap ng mas abot kayang bigas. Pero kalimitan makikita lang ito sa mga piling palengke at sa mga rolling store. Mahal din po kasi sa grocery. Kung saan ang mura, doon kami. Pangmasang. Kaya malaking tulong daw ang planong ibenta rin sa mga major supermarket chain at convenience stores ang mga bigas na ipinagbebenta sa mga kadiwa. Pumayag sila na yung ating mga kadiwa rice ay maibenta rin at same price doon sa maging available siya. And posibleng, of course, yung pagpapresyo din ay maging kaparehas din doon sa mga traditional na pala. Kunwari, RFA 25 at 38, dapat 38 din. Ito yung mga bigas na binibenta sa mga kadiwa stores na plano ring ibenta sa mga groceries at supermarket. Kabilang na dito ang tig 29 pesos kada kilo na bigas na ibinibenta sa piling sektor, yung 36 pesos na sulit rice o yung 100% broken rice at yung tinatawag na rice for all na binibenta sa halagang 38 pesos kada kilo. Ayon sa Department of Agriculture, pababa na ang presyo ng bigas pero kailangan pa rin daw ma-release ang buffer stock ng National Food Authority
para makapamili ng palay sa panahon ng anihan. Hinihintay rin ng DA ang resolusyon ng National Price Coordinating Council na nagtutulak sa pagdedeklara ng food security emergency sa bigas. DA will review it as part of due diligence in 2 days and then afterwards saka magkaroon ng possible declarations. Dahil naman sa epekto ng shear line at anihan, aabot sa mahigit 300 million pesos ang naitalang pinsala sa mga pananim. May mga nasira namang pananim dahil sa andap. Kaya sabi ng DA mahalagang maitayo ang cold storage. Para maiwasan yung kumbaga sudden changes sa presyuhan, yung stability ng presyo importante. At saka yung quality ng produce. If you have cold storage, mas may ensure mo na maprolong mo yung shelf life ng gulay. At pwede mong i-schedule ang release. Aminado naman ang DA sa pagtaas ng meat importation, partikular sa baboy dahil sa problema sa African swine fever. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Iginit ng isang kongresista na mali at iligal ang pagpuno sa mga blanko sa BICAM report ng 2025 national budget. Kaya iaakyat na raw ang issue sa Korte Suprema. Tingin naman ng Senate President, walang mali sa proseso. Saksi, si Joseph Moro. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ng Ungab na maling proseso ang pagsisingit-anya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process. Dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee nang may mga blankong probisyon. For me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have a reenacting budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or magmamadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. It's possible, no? Kasi an error in legislation can be corrected only with another legislation. Itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa BICAM report na naratipikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratipikahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-mali raw ito at illegal dahil anuman ang idinagdag sa enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Sino ang magician? May nag-magic magician. Yung singit after, wala yun, hindi yun na-ratify. Ipinakita ni Ungab sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng Bicameral Conference Report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratipikahan na ng Kamara ang BICAM report ng 2025 budget. Same document. Kung bakit na-ratify, wala man lang nakakita. Si Senador Amy Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at pulang-pulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at pulang-pulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirma. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amount. Ma'am, yung enrolled bill, nakita niyo po ba yung enrolled bill? Oo naman. Wala na po siyang Wala. Kasi syempre nga yung napirmahan na napuno na Niratipikahan ng Kongreso noong December 11 ang panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na nang pirmahan ng Pangulo ang national budget. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablanko sa BICAM report. 110 billion pesos nito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget si Senate President Francis Chisa Escudero. Pinakita nilang unang kopya na may pirma ako, nakasaad doon na otorisado
ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay na ito. Tingin ni Escudero, Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw, wag na tayo magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. hinihingan pa namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.